Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. O mga kababayan ha, ito si Attorney Claire. Grabe. Puntahan natin yung kanyang live ngayong kanina diyan, kaninang gabi sa Pilipinas. Kasi nga galit na naman kay Senator Amy Marcos. Grabe. Talagang sinungaling. Hoy, Senator Amy, sinungaling ka daw. Puntahan natin itong naging LS niya. Ah, Pasok si Claire. Sa ano niya 'to ha, sa YT channel niya 'to. Ng ating Pangulo. Umaten, sumausaw sa INC rally. Yun. Yan din naman yung ginawa niya before. Kung paano niya siniraan ng Pangulo Marcos Jr. Diba? Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Ito, ambisyon ba to? Wala siyang pakialam kung lahat ng Uy. May ambisyon ka daw. Senator Amy, anong ambisyon na yan ha? sabihin niya ay kasinungalingan. Basta dapat negatibo siya sa Pangulo. Ganyan siya. Diba? Ulitin ko mga ka-clear ha. Ilang beses na tong nag-present sa Senado gamit ang peking dokumento. Ano ang mga peking dokumento? Tandaan niyo yun, nag-iimbestiga siya kay dating Pangulong Duterte. Anong inimbestigahan Nagdala niya? siya, di umano, dokumento ng DOJ. Tapos, dininay ng DOJ. Nag-imbestiga siya kay Pangulong Duterte? Peke. Tapos, nag-present din siya tungkol sa Noel, no election. Hindi siya Hinahanapan siya. nag-present. May nadinig siya na yun yung plano. At sinabi niya nga na sana hindi totoo yung mga naririnig-rinig niya. Ng basihan? Winidraw niya? Bakit? Peke. Walang basihan. Kailan ba nag-withdraw? Anong winidraw? Ha? Anong winidraw yung sinasabi mong winidraw, Yusek? Makapanira lang. Makagawa lang ng kwento. Sige, tuloy tayo mga clear. Hindi ko pa to, ito mga clear ha, sabay-sabay natin papanoorin. Hindi ko pa to napanood ng buo. Sama ko. So, tignan lang natin kasi di ko siya panapanood ng buo. Sige. Sige, share ko na. Ilang minuto yung napanood mo? 5 minutes lang naman yan eh. Hindi mo napanood ng buo? 5 minutes lang? Di nga. Di nga, Yusek. Kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isitaw sa buong mundo, we are one! We are one! Walang pupuli, walang tutunaw sa ulat na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Asik lang ang gobyerno manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Parang kare-report ko lang mga clear, meron mga ayuda sa fisher folks sa farmers Ano yun? Kaka-ulat ko lang nung nakaraan Ano yun? Diba? Yan ang mga clear ha. Sige. Hanapin natin ha. Sige. Kukwento na naman ang kasinungalingan kasi ito eh. Sige, hanapin mo, Yusek. Kita ko mga clear. Sige. Kabibigay lang ng mga, alam mo ito mga clear, alam mo ba talaga, alam niyo ba na ang isa sa priority, isa sa mga priorities ng Pangulo ngayon, ay makahanap ng fertilizer
para sa mga magsasaka natin. Mhm. Sabi niya, hindi tayo pwede mawalan ng fertilizer. Sa meeting Tapos sasabihin itong babaeng, sorry po naman, sorry lang. Wag ka na mag-sorry, kunwari ka pa eh. Tuloy mo na, sasabihin nitong babae na 'to. Ituloy mo na 'yan, Yusek. Wag ka na mag-sorry-sorry. Labas mo na. Tapos ngayon sasabihin ni senadorang ito, na walang pakialam ang Pangulo sa mga magsasaka? Kamabalita lang kanina eh. Makaka-clear So wait lang Eto, 12 hours. Grabe talaga itong itong senadora na Tsura ni grabe talaga yung baba. to. Ang hirap talaga pagka may pagkasinungaling, mga kaklir. Sinungaling ka daw. Saan ba to? Wait. Nasaan ang sounds? Maihain. Ang ugat ng problema, ang gutom na matagal ng Grabe, may oh. dalawang mukha ang Grabe, mga malnourished yung mga bata, no? Kawawa yung mga natin, no, mga ibang mga kababayan natin na kumbaga dumidepende lang ba sa sa mga tanim nila tapos may mga times na mababagyuhan, tapos 'pag tag-init, grabe, no? Kawawa, malnourished na, ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Never lie. Never cheat. Sorry. May dalawang mukha ang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op din tayo humahango. So, sir, yung farm niya, This isn't just any chat. It's Kuya, may ClickUp ka chat. pa. Sure, you can Meron ka tag your pang team, ask ads, questions, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, tinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 digit sa isang araw. Kanina. May ulam na, sir. May protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Diba? Mga kaklir kailan to? Hindi nakita ko sa inyo. Ayan 12 hours ago lang yan Kung di ba naman talagang nuknukan ng kasinungalingan. Nuknukan ka daw ng kasinungalingan. Ilatag mo dyan kung ano-ano mga programa ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, para malaman ng mga tawag dito ng mga nanonood sa'yo dyan. Binibilog yung ulo ng mga miyembro ng INC? I mean, itong mga miyembro ng INC, papayag ba kayo na puro kasinungalingan ang finifeed sa utak nyo? Alam naman namin matatalino yung miyembro ng INC. Pero tignan nyo sinasabi nitong si Senator Amy. Pero kita ko sa iyo, bago lang yan, 12 hours lang yan. Hindi lang yan ng tulong Hindi lang yan ng tulong. Okay? Sambuanga, ano ba yung kanina? Sambuanga ba to? Ano ba sabi kanina? Sorry. Bakit siya? Sorry, mali. Ito, saan to? Ayan Ano? bawat yan? pamilya naman yan. Sige, tuloy tayo. Sige. Ayun mga kliro. June 22, Hindi mo tinuloy yun. Tuloy mo yun. 2026. Iba to Iba to sa pinakita ko kanina. Sambuanga. Over 60K Zambo Zur farmers, fisher folk received cash aid from PBBM. June 22, 2026. Mga kliro. Ayan
more than 60,000 farmers and fisher folk in Zamboanga del Sur received financial assistance under the Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk program of the President, President Ferdinand R. Marcos Jr., providing support to help sustain their livelihoods and meet the family needs of their daily needs of their families. Each beneficiary received 2,325 in financial assistance. The distribution was led Attorney Claire, 2,000? 2,000 something? Ilang araw lang yan. Tapos ipagmamayabang mo? Ha? Sa mahal ng bilihin ngayon? Yan yung ipagmamayabang mo? Hindi nga sapat yan. Mauubos din yan. Isang sako pa lang ng bigas. Kulang pa yung 2,300 na sinasabi mo, Yusek. Tapos ipagmamayabang mo yung cash aid na binigay. Sige, sabihin na natin na mayroong mga programa yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Sapat ba yun? Kulang nga, kulang. 3 araw, 2 araw lang yan. Pag 5 pamilya yung binigyan mo ng 2,300 something. by DA in partnership with provincial government of Zamboanga del Sur and local government units across the province. Pinabayaan, mga kaklir? Ayan, November 24, distribute aids to farmers and fisher folk families in Iligan. PBBM leads the distribution of assistance to farmers on November 4 yan. Okay. Ayan, November 14. Iba-iba, Diba? Ito pa, 5,000 Sulu farmers, fisher folk, get cash aid from PBBM, July 5, 2024. Hindi na sapat yan. Yusek Claire, sana pang matagalan ba? Na makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Given na nagbigay yung programa ng Pangulo, ayuda-ayuda na lang ba? Ganun na lang ba? Cash aid na lang palagi? June 27, 2024, PBBM distribute assistance to Western Visayas farmers. Ano to sila? June 27, 2024? Pinagyabang mo? 2026 na tayo ngayon? Naloko na. Tingnan mo to. Talagang pinagyabang mo pa yung June 27, 2024 na yan, ha? Baka nga nandun na yun sa ilalim ng lupa yung binigay na ayuda na yan. Nasabi ni Senator Amy na hindi tumutulong sa farmers. Please. Wait lang ha, ano ba yung sinabi ni Senator Amy? Hindi ba tinutulong? Ulang pagmamahal, pagmamalasakit. I-play nga natin ulit. Wait lang Ito, 12 hours. Grabe talaga itong ito senadora na to. Hindi, yan. Yan ang mga ha. Hanapin natin. Pinakamakamulat kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isinaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! We are one! Walang kukulit, walang kukulit sa ulan na pinatalan ng langit. Walang kuwang ito. Asok lang ang gobyerno manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Parang kare-report ko lang mga clear, meron mga Walang pakialam. Walang pakialam pala yung sinabi. So, sabihin na natin may pakialam. Mali yung pagsasabi ni Senator Amy Marcos. Pero yung sinasabi mo mga ayuda, mga cash aid, sapat ba yun, Yusek Claire? Hindi sapat yun. Yusek? Walang manhid ang gobyerno manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin. Ito talaga mga kaklira, inciting to sedition to. Bakit? Ginagalit niya, pilit niyang kinukuha yung tao para magalit sa gobyerno. With that fake news. Di siya nagsasawa sa kaka-fake news sa kapatid niya?
So, ibig sabihin inciting to sedition 'yan. So, mag-aabang na tayo ng mga ikakaso dito kay ano, kay Senator Amy Marcos. Oh, galing na 'yan kayo si Claire Castro, ha. Inciting to sedition daw yung mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos dahil daw ginagalit niya yung mga tao. Anong puso meron 'to? Talagang mukhang nasa team itim 'to 'no, pati puso nito itim. Grabe 'no? Siguro ang puting-puti ng puso nito. Pati puso mo daw, Senator Amy, itim na itim, oh. Alam mong kasinungalingan ang sinasabi niya. Alam din niya na kasinungalingan ang sinasabi niya. Pero ang sorry, Paano mo nasasabi na kasinungalingan yung sinasabi niya? Nakikita niya nga. Nakikita niya na naghihirap yung mga kababayan natin. Yung mga magsasaka na sinasabi niya. Yung mangingisda. Yung kung sinasabi mo na may tulong ang yung ginagawa ng gobyerno, tanungin mo din yung sarili niyo at tanungin mo din yung sarili mo at tanungin mo din yung gobyerno, no, sapat ba? Sapat ba yan? Binibigay yung pinagsasabi mo kanina na namigay ng cash aid ng 2,300? Ilang araw lang yun, Yusek, sa kapanahunan ngayon sa sobrang mahal ng bilihin. Tapos sasabihin mo sinungaling? Tapos yung mga pinagsasabi dyan ni Senator Amy Marcos is inciting to sedition? So mag-aabang na ba kami na makakasuhan yan? Ah, mga masalita ako mali, pero, 'di ba? Ang tut ng muka para ikuwento pa diyan sa mga inosenteng miyembro ng INC. 'Di ba? I-brainwash sa mga fake news niya. Sana naman yung ibang miyembro ng INC, teka lang, maging mapanuri naman kayo kung totoo yung sinasabi nito. Hindi natin alam kung saan nagmana ito sa pagiging nuknukan ng kasinungalingan. Mga kakliya. Ha? Nuknukan. Na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Pinakita ko sa inyo, di ba mga ka-clear? Oh, ito pa. Oh, tingnan lang ha. Grabe naman talaga to si Senator. Ito na ang bulag. Obstructionist na to. Hindi pala. Destabilizer na to. oh, inciting to sedition yung pinagsasabi mo at destabilizer ka na. Senator Amy Marcos. Sabi, di ba? Sana, yung mga miyembro ng INC, huwag kayong magpadala dyan. Ito mga ka-clear, pakita ko. Oh, sige. Mga DDS din. Okay? Papadala kayo. Ayan, 1 day lang to mga ka-clear. 1 day. 1 day. Ha? Ay, sounds. Mula Luzon. Sinabi yan kanina, pasok na kami. Ang laking pasalamat ko. At least, mabawasan ang hirap namin. Malaki po itong tulong. Lalo-lalo na po, nagtuwa ko. Ako ay solo parent. May katutuwa akong anak. Kapag kami ay nagugutom, pwede kami pumunta dito. Ang pangarap, direktiba Walang kitchen. Walang kitchen. Walang gutom mo kitchen. Mga ka-clear, walang gutom kitchen. at layunin ng ating Pangulo ay wakasan ng Walang gutom kitchen. Yung ipinagyayabang nito. Yusek, ang tanong, sapat nga ba? kagutuman dito sa ating bansa. Ito pong programa ng gobyerno natin ngayon ay malaki talaga tulong para sa amin. Itong programang ito ay nakatutulong hindi lamang po para sa amin, kundi para sa mga mahirap upang mabawasan natin ang mga paghihirap sa gutom. Alam mo mga ka-clear, ako sabi ko, hindi ko pa kapatid si Pangulong Marcos Jr. Alam ko kayo din. Hindi nyo kapatid, di nyo nga nakakausap. Nakikita nyo lang kung paano magtrabaho. Nakikita nyo lang kung paano magtrabaho, pero kung paano gibain ang sarili niyang kapatid, hindi to katanggap-tanggap. Alam niyo mga kapatid, okay lang na sana kung totoo yung sinasabi, pero hindi gumagawa ng kwento eh. Hindi ko alam kung sino ba yung naunang marunong gumawa ng intriga. Si dating Pangulong Duterte ba? O si Senator Amy? O nagka-share sila ng kanilang skills? O, di ba, pasok na naman yung mga Duterte. Wala talagang ginawa ito kundi sa kahit na anong oras, no? Basta mabanggit niya lang yung mga Duterte. Sa totoo lang. Yung pinagyayabang mo dyan, Yusek, na sinasabi mong merong nagawa yung administrasyon ni Marcos, bakit hanggang ngayon marami pa ding mga kababayan tayo na nagrereklamo? Ang
Itanong niyo sa mga sarili niyo diyan na nakaupo sa gobyerno, sapat ba yung ginagawa ninyo? Yan, yung pinagyayabang niyong walang gutong kitchen na yan, hanggang kailan yan? Habang buhay ba yan na naiaalok niyo sa kanila? Dapat trabaho, yung mga magsasaka tulungan niyo, 'di ba? Tapos sasabihin mo pa, ano niyo masasabi niyo mga kababayan, na yung pinagsasabi daw ni Senator Amy, inciting to sedition at saka destabilization na daw yung mga pinagsasabi nito kasi sinasabi niya na pinapainit niya daw 'no, yung kumbaga nag-aano siya ng, init, bugso ng damdamin sa mga tao para magalit ng husto. Yan lang gusto kong i-share sa inyo ha. Kasi naano ako, naa-amaze ako 'no, na yung kapatid ng pangulo 'di ba, ang lakas ng loob ng isang spokesperson ng Malacanang na ganyan yung mga pinagsasabi sa mismong kapatid ng pangulo, 'di ba? Grabe, naano talaga ako, na-amaze talaga ako, sa totoo lang. Tapos ang dami-dami pang naniniwala sa kanya, ang dami-daming nanonood. Kung ano-anong mga kino-comment nung mga nanonood sa kanya. Bakit? Hindi ba puwedeng magbigay ng opinyon yung isang senadora na halal ng bayan at yun naman yung nakikita niya? Kung sinasabi mong meron nga na naitulong o merong ginagawa yung gobyerno, sapat ba yun? Yung mga pinagyayabang mo diyan na ginagawa ng pangulo. Ay, so ayan mga kababayan, ano masasabi niyo dito 'no, sa mga pinagsasabi nito ni Jose Claire Castro, Senator Amy, napakasinungaling mo daw. So ayan, God bless sa ating lahat 'no. Ingat-ingat palagi, lalong-lalo na po sa mga OFW na andito sa Middle East. God bless po sa ating lahat at God bless din sa'yo, Jose Claire Castro. Ba-bye, sana maging masaya ka.